Marami sa atin ang di nakakaalam sa bansang ito dahil hindi naririnig at nababalitaan. Isang maliit na bansa sa Europa na kung pagmamasdan ang kanilang kapaligiran ay aakalain mong sa Switzerland. Ika-6 sa pinakamaliit na bansa sa buong mundo, ito ay nakasingit lang na parang puto sa pagitan ng Switzerland at Austria. Pero maliit man ay hindi dapat ismolin dahil big time ang bansang ito sa Europa. May populasyon lamang na 40,033 as of February 2025 pero mayroong higit sa 41,000 tao ang nagtatrabaho. Mas marami pang trabaho kaysa tao. At may Filipino syempre na naninirahan sa bansang ito na may bilang na sa humigit kumulang na 50. Ang average sa sweldo ay mula sa humigit kumulang 3,500 hanggang 9,000 US dollars ngayong 2025 o nasa 200,000 pesos hanggang 520,000 pesos kada buwan. Depende sa titulo ng trabaho at edad. Sa isang taon ay pwede kang sumahod ng humigit kumulang 5 milyon. Ang official na lengguwahe nila dito ay German at 70% ay Roman Catholic. Ang matindi sa bansang ito ay may 100% na literacy rate. Bukod dyan ay ligtas at tahimik kahit wala ni isang sundalo at isa sa bansang walang utang na kahit sentimo. Pinakikilala sa hindi pa nakakakilala ang bansang Liechtenstein. Tito John's TV. Ang capital city nito ay ang Vaduz na may populasyon lamang na nasa 6,000. Hindi na kailangan pang mag-commute o gumamit ng sasakyan para libutin ang lugar dahil kaya nang libutin ng lakad lamang dahil kasinlaki lang naman ng isang barangay na may sukat na 17 square kilometer. Ang mga tao dito ay kadalasang nakatira sa mga nayon na napapaligiran ng malaparaisong kalikasan. Medyo hindi pangkaraniwan at nakakalaway makita ang ilan sa mga pinakamahal na kotse sa mundo na nakaparada sa harap ng mga bahay. Sa lupaing ito na walang halos stress, giyera at kaguluhan, ang mga kababaihan ay nabubuhay hanggang sa average na 85 years old, habang ang mga lalaki naman ay may average hanggang 79 years old. Mas mataas kumpara sa Pilipinas na 72 sa babae at 67 naman sa lalaki. Ang bansang ito na nagawang manatiling neutral noong World War II ay patuloy na umunlad habang ang ibang mga bansa ay nagsisikap na makabangon pagkatapos ng digmaan. Ilang oras lang ang biyahe mula sa mga kilalang bansa sa Europa at mahigit 1 oras lang ang biyahe sa pinakamalaking lungsod sa Switzerland, ang Zurich. Bagamat matatagpuan sa Europe, ang Liechtenstein, ito ay hindi miyembro ng European Union. Gayunpaman, katulad ng Switzerland, Norway at Iceland, ito ay bahagi ng lugar ng Schengen. Kaya kung may Schengen visa ka, ay malilibot mo ang bansang ito sa loob ng 1 araw lamang. Bukod sa mountaineering at winter tourism, ang bansa ay wala nang masyadong maialok na atraksyon pang turista. Lalo na sa mga karatig bansa nila na magaganda rin ang tanawin. Pero sa ating mga Pinoy, abay parang lagi kang nasa resort o parke. Ang mga ganitong tanawin ay ginagastusan, inaabsinan at dinadayo pa natin. Mapapansin mo rin na halos hindi ka makakakita ng malalaking gusali. Ang mga bahay ay napapaligiran ng mga halaman at puno. Halos bawat bahay ay may hardin at sariling espasyo. Nasa mayayamang bahay lamang sa Pinas nakikita. Mapapansing makukulay ang mga tindahan, mga cafe at hotel. Maganda ang pagkagawa ng mga daanan, kasing tibay na pagbumuka ng mga buhaya na nakaupo sa gobyerno natin. Karamihan sa mga nagpupuntang turista dito ay mayayaman para mag-skiing at mamundok. Dahil magastos din manatili dito, malaki sahod, syempre mahal din ang bilihin. Sa katunayan, kahit taga Liechtenstein ay madalas naglalakbay sa ibang bansa para makamura, maiba at naghahanap din ng ingay. Nababagot din sila sa ganitong katahimik na lugar. Iniisip mo na ba kung paano makapunta sa napakagandang bansang ito? Eto, ang pagpunta sa bansang ito mula sa labas ng Europa
ay medyo nakakalito nga lang dahil wala ni isang airport. Parang joke lang pero totoo. Kung gusto mong bisitahin ang bansang ito mula sa ibang bansa, ang iyo lamang pagpipilian ay maglakbay sa pamamagitan ng kalsada. Kung manggagaling ka sa Pilipinas, ang pinakamalapit na airport ay ang Zurich Airport sa Switzerland. Upang magtrabaho at maglakbay naman sa Liechtenstein bilang isang Pilipino, kakailanganin mong kumuha ng Shenzhen Visa na kinakailangan para sa may mga may hawak na pasaporte ng Pilipinas at makakuha ng alok na trabaho mula sa isang kumpanya. Pagkatapos ay mag-a-apply ka para sa isang short-term residence permit upang legal na magtrabaho sa bansa. Ang Liechtenstein ay isang mataas na industriyalizadong bansa. Humigit kumulang 40% ng mga manggagawa ay nagtatrabaho sa sektor ng industriya. Maraming maliit at karamtamang laki ng mga negosyo ang bumubuhat sa ekonomiya, pero hindi angkop para sa malakihang pang-industriyang produksyon dahil kulang ito sa likas na yaman. Kaya paano naging napakayaman ang bansang ito? Ang isa sa sikreto? Tulad ng Switzerland at Luxembourg, ito ay isa rin sa mga world major investment and financial hubs. Ligtas na taguan ng yaman ang mga bansang ito para sa mga mayayamang kumpanya at individual dahil sa hirap na salakayin ng mga makapangyarihang bansang Europeo na nakapaligid sa kanila. So yun, huwag kalimutang i-like ang video at huwag kalimutang mag-subscribe kung na-entertain ka sa mga ganitong mga content. Hanggang sa muling paglalakbay,